yung Michael? Tanong bigla sa akin ni Terence. Yung number 3 na gusto kong manalo. Ako ay nag-ensayo kay Michael para masali siya sa karera. Kaya malakas na tiwala ko na siyang mananalo. Sagot ko kay Terence at naging blanco na lang bigla ang tingin niya sa akin. Inalis niya ang braso niya sa bewang ko at napatayo sa akin na upuan niya. Napatingala ako sa kanya at napatayo na rin. Nawala ng atensyon ko sa paligid dahil sa pag-aalboruto na naman niya. Lumipat na tayo sa VIP lounge. Hindi ko gustong atensyon ng tao sa'yo. Malamig na saad niya. Napatayo na rin si Mrs. Nirvana at hinila ko sa tabi niya. Nauna kami maglakad ni Mrs. Nirvana ang paalis sa pwesto namin at si Terence naman ay nakahawak sa balikat namin ni Mrs. Nirvana. Kamay niya lang naman ang nararamdaman ko pero pakaramdam ko hawak ko ang buong ulo niya na alam kong mainit na. Pasensya na po Mrs. Nirvana. Hindi ko naman po alam na mapupunta sa akin ang atensyon ng mga tao. Alam niyo naman po na kilala ko dito dahil akong halos nagturo sa lahat ng hineta rito. Nahihiyang saad ko. Sana pala hindi na ako sumama at hinayaan ko nilang ang mag-ina para maging maayos ang panonood nila. Dapat nga na maging close silang dalawa pero dahil sa akin kaya muntikan pang mapurnada. Ano ka ba naman? Audrey, wala yun. Dapat pa nga ako magpasalamat kasi dahil sa'yo kaya nakasama ko sa ganito ang anak ko. Nakangiting saad niya. Salamat ha. Tumango ako kay Mrs. Nirvana at lumiko kami papasok sa isang pasilyo para makapunta sa VIP lounge. Ano na bang nangyayari sa inyo ng anak ko? Bulong sa akin ni Mrs. Nirvana. Napalingon ako kay Terence na hawak pa rin kami sa balikat. Mukha namang wala siyang narinig sa mama niya. Simula nang bumalik kayo galing sa mga magulang mo, naging maayos na kayo. Dagdag pa ni Mrs. Nirvana kaya napalingon muli ako sa kanya. Napakagatlabi ako dahil hindi ko alam kung paano ko ba ito'y paliliwanag sa mama ng lalaki nagsabing gusto na niya ako. Sige, hindi na ako magtatanong. Nakangiting saad niya nang mapansin na nahihiya talaga ako. Huminto kami sa tapat ng VIP lounge na may nakalagay sa pinto na Martinez. Binuksan ito ng isang bantay sa pinto at pumasok agad kami. Mas maayos dito. Sambit ni Terence at binitawan na kami sa balikat namin. Naupo agad kami ni Miss Nirvana sa napakalambot na sofa at kitang-kita sa pwesto namin ang malawak na oval. Sumama ka rito dahil laban ng kung sino man na Michael na iyon. Napataas ang ulo ko at nakita ko agad si Terence na kumukuha ng yelo para sa baso niya. Ha? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Akala ko tapos na kami sa nangyari sa baba dahil ang tanong niyang yan sigurado akong narinig niya sa mananaya kanina. Manonood ka ngayon dahil sa hinetang numero 3? At siya? Malamig na saad niya at nagsali ng Jocks Daniel sa bote niya. Isang mamahaling alak. Manonood ba kami ng karera o iinom siya? Parang hindi na nga talaga para sa kanila ng mama niya itong araw na ito dahil parang araw na namin ito ng mama niya. Terence, sumama ako dito kasi gusto mo, di ba? Gusto mo nakasama mo kaya nandito ako sa harapan mo. Ano bang iniisip mo? Napapikat siya ng madiim. Magbabahan niyo lang ako saglit. Pagpapaalam bigla ni Mrs. Nirvana. Tumayo siya agad sa tabi ko at naglakad palabas ng VIP lounge. Napatingin muli ako kay Terence na nakatingin na sa akin. Kaming dalawa na lang ulit ang naiwan. I'm sorry, Audrey. Lumapit siya sa akin at naupo sa tabi ko. Lumapat kaagad ang magaan niyang kamay sa pisngi ko at dahan-dahan na hinawakan ng maliit kong ilong. Napangiti ako dahil sa kauna-unahang pagkakataon narinig ko siya nang nanghingi ng tawad sa akin. Ayos lang. Nagpaliwanag lang din naman ako sa'yo. Saad ko. Hinawakan ko ang hita niya para kumuha ng lakas doon. Sobrang bilis kasi ng kabog ng dibdib ko at hindi ko alam kung saan ba ako hahawak. Hindi ko maikalma ang kamay ko. Nagselos lang kasi ako. Akala ko sumama ka sa akin para makita yung Michael na yun. Dahan-dahan na umangat ang tingin ko papunta sa buhok niya. Ang gwapo nga talaga niya at mas nakagwapo pa ang pulidong pagkakaayos ng buhok niya sa gilid ng ulo niya. Kaibigan ko lang sa Michael. Halos lahat ng tao rito sa karera, kaibigan ang turing ko. Wala kang dapat na isaselos. Hindi ko siya gusto pero heto at binibigyan siya ng salita para hindi siya magselos. Tama ba yun? Bakit puro lalaking kaibigan mo? Wala bang babae? Tanong pa niya at napayuko. Umaksak ang ulo niya sa ibabaw ng balikat ko at gumapang ang kamay niya sa bewang ko. Bagay niya pang pinisil ang bewang ko. Meron naman pero mas lamang pa rin ang mga lala. At bakit hindi dapat ako mainis na marami kang kaibigan na lalaki na alam ko naman na may gusto sa'yo? Bakit ganito ang mga tanong niya na patuloy ko pa rin sinasagot?
Ang kaibigan lang. Hindi ko pumapatol sa kaibigan dahil ayokong may masira. Mas mahalaga ang pagkakaibigan para sa akin. Iniharap niya sa akin ang masayang ngiti sa labi niya. Maliwalas na ulit ang mukha niya at hindi na katulad kanina na parang sasabog siya sa galit. Akala ko nga mag-aaway pa kami sa harapan ng magulang niya. Mabuti talaga mas marunong na siya magpigil kasi kung hindi baka silya pa lang namin kanina nagwawala na siya sa galit. Huwag ka nang mainis sa mga yun ha. Sambit ko pa. Oo, hindi ko siya gusto pero sa ngayon wala pang kahit na sino lalaki ang nakakalamang sa ipinaparamdam niya sa akin. Sabi mo eh. Masayang saad niya pa. Buti na lang talaga at hindi kita kaibigan. Napatawa na lang ako sa kanya dahil ilang beses ko nang narinig na ipinagpasalamat niya iyon. Kung kaibigan mo kaya ako, papatulan mo pa rin ako? Correction, panganay na Martinez. Hindi pa kita pinapatulan ha? Ano sinasabi mo ngayon? Natatawang tanong ko sa kanya. Hindi ko pa nga siya sinasagot at wala pa rin naman sa isip ko na sagutin siya. Masaya pa lang kami ngayon pero hindi ko pa siya pinapatulan. Oh, hindi mo pa pala ako pinapatulan pero ayaw mo na agad na nagsaselos ako. Binibigyan mo na agad ako ng karapatan sa'yo kaya paano pa kaya kapag pinatulan mo na ako? Ano pang kaya mong gawin? Audrey, mag-usap tayo. Malamig na boses mula sa tatay ng magkapatid na Martinez at humarap sa akin paglabas ko ng kwarto ko. Kinabahan ako pero sumunod pa rin ako kay Mr. Martinez na naglakad papunta sa likod ng bahay. Napatingin pa ako sa gawin ng hagdanan at hiniling na sana'y bumaba na agad si Terence para makaiwas ako sa papa niya. Nakakatakot dahil mukhang seryoso siya ngayon. Wala naman siguro ako nagawang mali. Maayos naman ang trabaho ko sa anak niya kaya bakit biglang kailangan akong kausapin ni Mr. Martinez? Minsan lang kumausap ng trabahador si Mr. Martinez kapag talagang importante lang. Pumasok kami sa hardin ng mga lola ng Martinez. Malinis at malago ang bawat tanim dito. Hanggang ngayon, inaalagaan pa rin ito ng mga Martinez. Maganda ang paligid para dito kami mag-usap ng masansinan ni Mr. Martinez. Ano pong kailangan ninyo? Tensyonado kong tanong sa kanya. Kumusta naman ang anak ko sa kamay mo? May natututunan ba siya? Seryosong tanong nito sa akin habang nakatingin sa hardin. Kaming dalawa lang ang tao rito kaya tanging mga nagagalawang dahon at nagbabangga ang sanga ng bulaklak lang ang naririnig ko maliban sa amin. Alam na po ni Terence kung paano umiikot ang wine company niya. Simula sa pagtatanim ng ubas, tamang pag-aalaga sa ubas, pagdala sa factory at kung paano nabuo ang wine. Lahat po yun, alam na niya. Porsigido po ang anak ninyo na matutunan ng maayos ang negosyo ninyo. Para handang-handa na talaga siya bago pa ang pagdiriwang para sa kanya. Punong-puno ng pagrespeto na saad ko. Hindi lang siya basta Martinez dahil siya ang papa ng kaibigan kong si Henry at ni Terence. Asawa siya ni Mrs. Nirvana na sobrang buti ng kalooban sa akin. Mabuti naman at may nangyayaring maayos sa anak ko. Langkong saad nito. Sa kanya nga talaga nagmana si Terence at si Henry. Sigurado ako nagmana naman iyon kay Mrs. Nirvana. Maiba ako. Niyaya ka na ba ng bunso ko sa pagdiriwang na darating? Napakagatlabi ako at mas kinabahan pa. Ano na lang ang iisipin niya kapag nauna akong ibitahan ng panganay niya at pumayag na ako? Mukhang alam ko na ang sagot. Nalaki ang mga mata ko sa gulat ng ama ng mga Martinez na nakatagilid sa gawi ko. Humihinga pa lang ako pero may sagot na agad siya kahit wala naman akong sinasabi. Ang panganay ko pala makakasama mo sa pagdiriwang. Paano kung imbitahan ka ng bunso ko? Anong gagawin mo? Parang nalagay ako sa gitna ng bulkan na paputok na. Sobrang tensyonado ko na naman. Alam ko naman na darating talaga ako sa punto ng tanong ni Mr. Martinez. Pero wala pa akong alam kung paano sasabihin sa kaibigan ko. Mr. Martinez? Audrey! Napalingon agad ako sa loob ng bahay dahil sa paulit-ulit na pagsigaw ni Terence sa pangalan ko. Pumasok ka na sa loob. Mukhang hinahanap ka na. Humarap sa akin si Mr. Martinez na nakapamulsa ang dalawang kamay. Ngayon pa lang magdesisyon ka na kung sino ba talaga sa dalawang anak ko. Wala akong pakaalam kung kahit na sino sa dalawa ang makuha mo. Pero makikialam na ako kapag mas lalo nagkagulo ang dalawang magkapatid nang dahil sa iyo. Bigla akong napaisip sa sinabi ni Mr. Martinez. Maaari maging dahilan pa nga ako para mas lalo magkagulo ang dalawang magkapatid. Ayaw ni Henry na magustuhan ko ang kapatid niya at ayaw naman ni Terence na lapit ako ng lapit kay Henry. Kapag nagkaroon ako ng relasyon sa isa sa mga Martinez, siguradong magkakagulo lalo
ang dalawa. Mali na hayaan ko ang sarili ko na magkagusto sa kahit na kaninong Martinez. Bulong ko sa hangin. Wala na kanina pa sa harapan ko sa Mr. Martinez pero ang iniwan niyang salita, nasa utak ko pa rin. Gusto ko nga na mapag-ayos sa magkapatid pero paano ko yun magagawa kung nagsisimula akong bumuo ng relasyon sa panganay na Martinez? Bakit naging ganito kakomplikado pa? Audrey, kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang naman pala. Napalangon ako kay Terrence na maliwala sa muka at nakangiti sa akin ngayon. Ako ang dahilan ng ngiti niya ngayon kaya ayoko naman na alisin ito sa kanya. Tara na. Siguro dapat ko lang dahan-dahanin si Henry sa kung ano man na nagkakaroon sa amin ngayon ni Terrence. Ayokong mawala ang masayang Terrence sa harapan ko ngayon. Ayokong bumalik siya sa dati na palagi nalang galit sa lahat lalo na sa akin. Masaya na ako. Sobrang saya ko na kaya gagawin ko ang lahat magkaayos lang silang dalawa nang walang nagbabago sa amin ni Terrence. Kasi ngayon, sobrang saya ko sa kanya. Audrey? Tawag niya sa pangalan ko. Agad akong ngumiti sa kanya. Tara na, tutulong tayo sa pag-aayos ng wine ngayon, di ba? Lumakad kami papunta sa gilid na bahay at doon na lang dumaan. Pinagmasdan ko lang si Terrence habang naglalakad kami at mas lalo kong napagtanto sa sarili ko na ayokong may magbago sa pakikitungo niya sa akin. Bakit? Nagsalubong ang mga mata namin na parehas nag-uumapaw sa damdamin pagkalingon niya sa akin. May gusto ka bang gawin maliban sa pag-aayos natin ng wine? Wala naman ah. At ikaw dapat ang tinatanong ko niyan. Ikaw ang boss ko. Sagot ko sa kanya. Ako pa bang boss? Napahagikik siya. Kala ko ikaw na ang boss ko. Ganito ang ayaw kong mawala sa amin dalawa. Hularayuan ko siya at pipigilan pa ang sarili ko. Sa bawat araw na magkasama kaming dalawa, mas nagugustuhan ko na kasama siya at sana nga hindi na siya bumalik sa isla. Ang lalim yata ng iniisip mo ngayon. Pansin niya sa akin. Madali niya lang nababasa nga sa isip ko. Doon siya magaling pagdating sa akin. Wala naman. Anong iniisip mo? Iniisip ko na nga lang. Kailangan alam mo pa? Audrey. Madiing saad niya. Napatawa ako sa kanya at naglakad ako pupunta sa harapan niya. Tuminto kami parehas dahil nasa harapan na kami ng kwadra. Paano kung bumalik ka sa babalik talaga ako sa lugar na yun? Biglang nalukot ang mukha ko pero agaran din akong pilit na ngumiti sa kanya. Okay. Masayang saad ko at pumasok na sa loob ng kwadra. Nawala ang masayang ngiti sa labi ko. Pagkatalikod ko sa kanya, parang dumilim bigla ang paningin ko kahit na hindi ko pa naman alam kung kailan siya aalis para bumalik doon. Kinulas ko mula sa pagkakatali ang kabayo. Pagharap ko, nauntog kaagad ako. Ano ba namang buhay ito? Nakapikit ako habang hawak ko ang noo ko. Audrey, mabilis ako napamulat at napatingala sa kanya. Sa Terrence pa lang nabangga ko at hindi ko man lang naramdaman na nakasunod siya sa akin. Babalik lang ako sa isla para bumisita lang at babalik din agad ako rito. Dito na rin ang bahay ko. Dito na ako palagi uuwi. Pero hindi pa rin mawala-wala sa isip ko ang isla na iyon. Paano ko sa pagbalik mo sa isla? Magustuhan mo ulit doon. Napatawa siya at hinawakan ang ulo ko. Saka ako isulubsob sa tapat ng dibdib niya. Hawak ko pa rin ang tali ng kabayo na sasakyan ko habang pinakikinggan ko ang bawat paghinga at pagtaas baba ng dibdib niya. Hindi mo kailangan matakot dahil babalik ako kung nasaan ka. Huwag mo isipin ang pag-alis ko dahil sasiguraduhin ko na sa'yo pa rin ang balik ko. Pinakawalan niya ako kaya agad akong lumayo sa kanya para magkaroon kami ng agwat sa isa't isa. Tara na nga, baka mamaya may makakita pa sa atin dito. Saad ko. Paraan ako. Pero hindi siya gumalaw kung saan siya nakatayo kaya hindi ako makalabas at ang hawak kong kabayo. Terrence, paraan ako. Pag-uulit ko pa dahil baka hindi niya lang ako narinig kanina. Bakit hindi tayo magkarera papunta sa pabrika? Napatawa ako sa kanya at napahampas pa sa dibdib niya. Para niya akong niyaya na talunin siya. Wala pang kahit na sinong nakakatalo sa akin. Wag na dahil baka malampaso lang kita. Natatawang saad ko at mahina siyang itinulak para makalabas na ako at ang kabayo. Kumuha ka na ng kabayo para makaalis na tayo. Akala yata niya madali lang akong kalaban dahil hindi pa niya nakikita kung paano nga ba ako magpatakbo ng kabayo. Isang laban lang, Audrey. Hiling pa niya. Napailing na lang ako sa kanya kahit na nakatalikod ako mula sa panganay na Martinez. Siya pa lang ang isang Martinez na humamon sa akin. Paglabas ko sa kwadra, agad ako tumalon pasakay sa kabayo.
Pinanood ko sa Terence na palabas pa lang ng kwadra dala ang kabayo niya. Kapag ako ang nauna, sasagutin mo ang tanong ko pero kapag ikaw ang nanalo, itatanong mo sa akin kung anong gusto kong itanong sa'yo. Malakas ako napatawa sa kanya habang nakahawak pa sa tiyan ko. Iisa lang naman ang tanong niya at wala talagang pinagkaiba. Inuuto mo ba ako? Natatawa pa rin na tanong ko sa kanya. Napadala ako sa ibabaw ng kabayo sa sobrang tuwa ko sa kanya. Kala niya naman may isahan niya na ako. Bakit hindi mo nila itanong sa akin ngayon? Tanong ko sa kanya. Sinasagot ko na naman lahat ng tanong mo. Hindi mo na kailangan makapagkarera pa sa akin. Napataas ang kilay niya sa akin at tuminto sa harapan ko. Hinawakan niya ang kamay ko kaya napaayos agad ako ng upo sa kabayo. Nawala ako sa pagtawa ko at natuon ang mga mata ko sa kamay niyang nakahawak sa kamay ko. Dahan-dahan niyang inilapit sa labi niya ang likod ng palad ko at pinagsalikop niya ang kamay namin dalawa. Are you happy? Agad ako napangiti sa kanya. Masaya naman na talaga ako. Hindi pa ba halata sa mukha ko? Are you happy with me? Kailangan mo pa bang itanong yan? Di mo pa ba Gusto ko marinig, Audrey. Mabilis akong tumalon pababa ng kabayo at ako na ang nakatingala ngayon sa kanya. Masaya ako, Terence. Masaya akong kasama ka at hindi na ako nalilito ngayon tulad noon. Gusto na kitang kasama sa lahat. Hindi lang sa mansyon ninyo dahil gusto na rin kitang kasama pati sa trabaho at sa iba pa. Palagi akong masaya sa tuwing kasama kita kasi nakikita ko na tumatawa at palagi maaliwalas ang tingin mo sa akin. Lahat ng sinasabi ko totoo at hindi lang isang pagpapaliwanag. Lahat ng mga salitang sinabi ko galing talaga sa akin. Masaya rin ako dahil natutulungan kitang mapalapit muli sa pamilya mo ng dahan-dahan. Lumapat ang palad niya sa magkabilang braso ko na palaging nakalabas dahil sa tank top na suot ko. Gusto mo bang maging anibersaryo natin ang araw na to? Napaipit agad ako sa labi ko dahil sa sinabi niya sa akin. Masaya lang ako, pero ayoko maging tayo. Sagot ko sa kanya. Nagsisimula pa lang ang nararamdaman ko sa kanya at ayokong madaliin ang lahat-lahat. Ayoko maging pangit ang kalabasan kung mamadaliin ko ang sarili ko. Okay, Audrey. Pero ngayon, bigla na lang niyang siniil ng halik ang labi ko at wala akong nagawa kundi ang mapahawak sa bewang niya para hindi ako matumba sa sobrang diin ng pagkakahalik niya sa labi ko. Terence! Nangihinang saad ko pagkatapos niya akong halikan. Ano? Naputol sa hangin na sasabihin ko at nablangko na nga ako nang dahil sa kanya. Ang tagal ko nang gustong halikan ang labi mo. Pero paulit-ulit na may sumasagabal. Parang asama pa na loob niya sa mga sumasagabal sa aming dalawa. Napadila ako sa labi ko at parang dumikit pa nga ang mabangong amoy ng hininga niya. Nahalikan na niya ako. Nahalikan mo na ako. Kahit hindi naman kita sinasagot. Anong ibig sabihin nun? Nautal na tanong ko sa kanya. Nakahawak lang ako sa bewang niya dahil parang babagsak ako anumang oras sa sobrang panginginig ng tuhod ko dahil sa kanya. Ibig sabihin lang nun, maghihintay ako sa iyo na sagutin mo ako. Pero akin ka pa rin kahit hindi mo pa ako sinasagot. Uminom tayo? Automatikong nagtaasan ang dalawang kilay ko kay Terence. Pinagmasdan ko siyang maglakad palapit sa akin bitbit ang isang wine. Umuwi na tayo. Magdidilim na. Saad ko sa kanya. Katatapos lang namin tumulong sa paggawa ng wine. Buong araw ko na naman siyang kasama at ang puso ko'y nagwawala ng buong araw. Ayokong umuwi sa bahay. Uminom tayo. Bigla niya akong inakbayan at naglakad kaming palabas ng factory. Napapatingin sa amin ng mga trabahador na nagliligpit dahil sa ayos namin dalawa pero mukha namang walang bakas sa Terence sa mga trabahador niya. Terence, umuwi na muna tayo. Tapos, saka ka uminom. Iinom tayo. Madiing saad niya sa akin. May pavilion sa labas. Ano ba naman ang trip niya ngayon at gusto niya ng wine? Ang dami na nga niyang ginawang trabaho at dapat nagpapahinga na siya. Magpahinga ka na naman. Sa pavilion ako matutulog at sasamahan mo ako. Napapunas ako sa pawis ko sa noo. Ang laki-laki ng bahay nila pero mas pipiliin niyang matulog sa pavilion. Ayoko rin naman siyang iwanan kaya wala akong magagawa kundi ang sumama sa kanya. Humakbang kaming paakyat sa 3 maliliit na baitang ng pavilion. Nang makaakyat, agad siyang naupo at napaupo din ako sa tabi niya dahil nakaakbay sa akin ang braso niya. Tutunggain mo lang yan? Tanong ko sa kanya. Inalis niya ang braso niya sa akin at binuksan ang wine na binitbit niya. Oh, sagot niya at mabilis na tinungga ang wine pagkatapos niyang buksan ito.
Napahirap ako sa kanya, tinawakan ng likod niya. Balak niya yatang laklakin buong gabi ang isang wine nang siya lang. Dahan-dahan naman. Saad ko sa kanya. Binaba niya ang wine sa lapag ng pavilion at napaharap siya sa akin. Namumula na agad ang mukha niya sa isang maraming lagok. Itinaas ko ang hinlalaki ko at pinunasan ko ang gilid ng labi niya nang may katas pa ng wine. Bakit ba ngayon mo pa naisipan na uminom ng wine? Baka rin naghihintay sa atin ang mga magulang mo dahil sabay-sabay tayong kakain. Hayaan mo sila maghintay sa atin. Ang mahalaga na sa akin ka. Nakangising saad nito. Bigla na lang niyang itinaas ang dalawang paa niya at umayos ng pwesto at saka nahiga habang ang ulo niya ay nasa hita ko. Kinuha niya ang kanang kamay ko at dinala niya ito sa ibabaw ng noo niya. Hilutin mong noo ko. Minasahe ko ang noo niya gamit ang hinlalaki ko at hinduturo. Napapikit na lang siya habang minamasahe ko siya kaya napagmamasdan kong maigi ang mukha niya dahil na rin sa liwanag ng ilaw ng pavilion. Seryoso ka na dito talaga tayo matutulog? Tanong ko ulit sa kanya. Hindi pa ako nakaranas noon na matulog sa labas ng bahay. Ngayon pa lang, ang dami kong nararanasan na sobrang bago sa akin ng dahil kay Terrence. Oo, sariwang simoy ng hangin dito at tahimik. Walang katulong na puro daldal. Anya na ikinatawa ko talaga. Akala ko pa naman wala talaga siyang pakialam sa mga katulong nila sa mansyon pero napapansin niya pala pati mga simpleng pagbubulungan ng mga ito. Pinag-uusapan pa nga ako minsan na parang hindi ko pamilya ang nagpapasweldo at nagpapalamon sa kanila. Pagsusumbong pa nga niya sa akin. Ano naman ang narinig mo sa kanila? Tanong ko sa kanya. Ang gwapo ko raw. Umagalpak ako ng tawa at napahampas pa sa noon niya. Ay, sorry. Agad na saad ko at hinimas ang noon niya. Diyos ko naman kasi, bakit bigla siya nagsasalita ng ganoon? Tawang-tawa ka naman kasi masyado kaya kung ano-anong nahahampas mo. Anya na parang hindi ko nahampas ng malakas sa noo. Pasensya na, hindi ko tinatanggap. Hinawi ko ang buhok niya na bahagyang tumatakip sa noo niya at hinimas ang mamula-mula niya noo. Anong hindi tinatanggap? Ang sorry ko? Hindi mo na tinatanggap ngayon? Nag-iilusyon na naman ba ako? Si Terrence na may gusto sa akin hindi tatanggapin ang panghingi ko ng pasensya? Ikaw ba si Terrence? Tanong ko sa kanya. Ang Terrence ko pinapatawad agad ako. Terrence ko. That's fucking good to hear from you. Napakagat ako sa labi ko lalo na nang imulat niya ang mga mata niya at magtama na naman ang mga mata namin. Naalala ko bigla nangyari sa amin kanina sa tapat ng kwadra. Bigla niya akong hinalikan sa labi ko. Ulitin mo, Audrey. Utos niya sa akin. Mali ka ng pagkakaintindi. Ang ibig ko sabihin, sa Terrence ko ay yung Terrence na nakilala ko. Ulitin mo sinabi mo. Utos niya muli sa akin. Napakagat ako sa labi ko lalo na nang maupo siyang muli sa tabi ko at hawakan ang magkabilang pisngi ko habang magkalapit ang mukha namin sa isa't isa. Terrence ko. Tara na. Bigla siyang tumayo habang hawak-hawak ang kamay ko. Nanatili naman ako sa silya ko habang nakatingala ako sa kanya. Saan tayo pupunta? Kala ko dito tayo matutulog. Nagtatakang tanong ko. Sinabi ko lang ang pinapaulit niya tapos biglang magyayaya sa akin. Magpapakasal na. Kasi sa'yo na ako. Sabi mo. Sira? Natatawang saan ko sa kanya at tinila siyang pabalik sa tabi ko. Nalasing ka ba agad sa wine? Bigla naman niya akong niyakap at sumandal siya sa balikat ko. Dikit siya ng dikit sa akin masyado. Audrey, hindi ako madasaling tao pero hihilingin ko sa Diyos na ibigay ka sa akin. Magiging maayos ako basta ibigay ka na sa akin. Napangiti ako at inilapad ko ang kamay ko sa braso niya. Ang saya na marinig na idinadasal ako ng isang lalaki sa Diyos. Hihilingin ko naman sa Diyos na sana hindi ka mapagod na magustuhan ako. Hanggat hindi kita nagugustuhan. Sana mahintay mo pa ako. Ang galing ng panganay ni Martinez dahil dahan-dahan na niyang sinisira ang plano ko sa sarili ko na wag nang maghanap na lalaki magmamahal sa akin. Kahit wag mo nang hilingin. Sa'yo lang naman ako at hindi ako mapapagod. Hinalikan niya ang tenga ko. Gustong gusto kita. Paano ko ba masasabi na ang swerte ko sa kanya? Sa lahat ng lalaki nagpakita ng interes sa akin, sa kanya yata ako biniyayaan ng husto. Akala ko puro na lang stress ang bibigay mo sa akin. Natatawang saad ko sa tuwing maalala ko kung paano kami unang nagkita sa asyenda. Sobrang init talaga ng ulo ko sa kanya pero kalmado ang mukha ko kaya pinahiya ko siya sa harapan ng mga magulang niya. Hindi naman pala. Dagdag ko pa.
Yung tao na inakala ko noon na wala nang gagawing matino sa buhay ko kundi ang guluhin ako, ay pinapasaya na ako ngayon. Ito ang iba pang ugali ng isang Martinez. Hindi siya papansin na bigla na lang nagiging mabait at malambing sa akin dahil ito ang ugali niya. Kailangan lang niyang maramdaman na may taong nasa paligid niya na gusto ang presensya niya para lang ilabas niya ang ganito niyang pag-uugali. Nahiga ka na ulit. Magpahinga ka na. Nakangiting sambit ko sa kanya, pero mas sumigpit lang ang pagkakayakap niya sa akin. Ito ang komportableng posisyon na gusto ko. Hinayaan ko na lang siya sa gusto niya dahil nagsisimula na rin akong lamigin sa lakas ng simoy ng hangin. Marami kasing puno rito kahit na nasa harapan kami ng factory ng wine. Matulog ka na at mamaya na ako matutulog. Aantayin ko na munang makatulog ka. Sumandal ako sa inuupan ko at napatingin sa labas ng salamin na bumabalot sa buong pavilion. Nakita ko ang paparating na kabayo pero mukhang tulog na ang katabi ko dahil hindi na kumigibo. Napagod nga yata talaga siya. Habang palapit ng palapit ang kabayo sa gawin namin ay mas lalo kong naaaninagan kung sino ba iyon. Heto na naman ang kaba sa dibdib ko. Ibang kaba kumpara sa kaba na ibinibigay sa akin ni Terence. Ipagpapasa Diyos ko na lang ulit ang kapalaran ko sa kabayong huminto sa harapan ng pavilion. Umaba mula sa kabayo si Mr. Martinez at naglakad papasok ng pavilion ng blanco ang mukha. Naghihintay ang asawa ko sa inyong dalawa para sa hapunan. Hindi na natapos ni Mr. Martinez ang sasabihin niya nang makita niya ng malapitan ng ayos namin ng anak niya kung saan yakap na yakap sa akin si Terence. Umaba pa ang tingin niya sa wine na nasa lapag. Ayaw niya pong umuwi at gusto na dito lang kami. Pasensya na po kung pumayag ako dahil hindi ko rin naman siya kayang iwanan dito. Naupo si Mr. Martinez sa hanay namin at may agwat kami sa isa't isa. Natutuwa sa'yo masyadong anak ko, Audrey. Napakapit ako na maigi sa braso ni Terence na nakayakap sa akin para kumuha ng lakas. Ano na lang mararamdaman ng bunso ko kapag nalaman niya na nagkakamabutihan na kayong dalawa? Sa nakikita ko kay Mr. Martinez, mas pinapaboran niya ang nararamdaman ni Henry. Palaging si Henry ang una niyang iniisip. Ipapaliwanag ko na lang po na maayos kay Henry ang lahat, Mr. Martinez. Ang kung ano man ang meron kami ni Terence, mananatili kami sa ganoon at walang magbabago. Sa Terence ang gusto mo. Tumayo siya sa inuupan niya at inilagay niya ang dalawang pares ng kamay niya sa likod niya. Mabuti na yung malinaw na sa'yo kung sino nga ang pipiliin mo sa dalawang anak ko. Kung si Terence, seloso ang panganay ko noon pa lang. At ang pinagsaselosan niya ay ang kapatid niya. Anak ko siya kaya alam ko. Siguro naman alam mo na ang gagawin mo kung si Henry ang pinagsaselosan niya. Tumango na lang ako kay Mr. Martinez at handang-handa na panindigan ang ginawa ko. Wala akong lalayuan na kahit na sino sa kanilang dalawang magkapatid. Ipaparamdam ko kay Terence na hindi niya dapat pagselosan ng kapatid niya at ipapaalam ko naman kay Henry na nasa mabuting kamay ako kapag ang kapatid niya ang kasama ko. Hindi kapahamakan ang dala sa akin ng kapatid niya. Nagkamali siya noong sabihan niya ako tungkol kay Terence. Magpapadala ako na magbabantay sa inyo rito. Ipapahanda ko rin ang kumot, unan at ang folding bed. Mukhang dito masayang anak ko, sa labas ng bahay ko. Nakita ko ang saglit na sakit sa mga mata ng isang ama. Alam kong gusto niya rin na mapalapit sa anak niya na matagal nang nalayo sa kanya, pero nahihirapan siya dahil masyadong matigas ang ulo ni Terence at ma-pride. Sinundan ko ng tingin ang paglabas ni Mr. Martinez sa pavilion hanggang sa pagsakay nito sa kabayo. Ang pamilya nila, alam kong may malaking pag-asa na maayos pa ulit. I heard you. Napahawak agad ako sa ulo niya at inilayo ko siya sa balikat ko. Lahat ng sinabi ko narinig pa pala niya. Ang utak magtulog-tulugan ni Terence. Naisahan na naman ako. Pinagsasabi mo. Todo tanggi na saad ko sa kanya. Walang magbabago na kahit na sa atin. Kung kausapin mo ang papa ko parang sinabi mo na ako talagang gusto mo. Terence, patulog ka na nga. Inis na saad ko sa kanya. Nakakainis kapag inaasar niya ako ng ganito. Sana talaga hindi ko na lang sinabi iyon. Sabihin mo muna sa akin kung paano mo ako hindi pagsaselosan kay Henry. Kilala mo na kung sino ang taong pinagsaselosan ko. Kaya anong gagawin mo para hindi ako magsalos? Nakangiting tanong niya sa akin. Basta, bakit hindi mo naman ako magawang iwanan dito? Nakangising tanong niya agad sa akin. Ang dami niyang baon na tanong sa akin ha. Akala ko ba inaantok na siya pero bakit ang taas-taas pa rin ang energy niya hanggang ngayon? Terence,
Sagutin mo kahit itong huling tanong ko, Audrey. Bakit ayaw mo akong iwanan dito? Napabuga ako ng hangin at pilit na napangiti sa kanya. Kahit di naman balakin ko umalis, hindi mo pa rin ako papayagan. Gusto mo na nasa tabi mo ko eh. Mahina siyang napatawa at hinimas ang buhok ko. Sa tawa pa lang niya, alam ko na agad na tama ako. Mabuti naman at alam mo yan. Wala sa ugali ko na payagan kang umalis sa tabi ko. Lalo nang iwanan ako.